Ayun po, good evening po sa bawat isa. Welcome po sa atin pong online Bible study. At bago po tayo magsimula, ay hinihilingan ko po si Kuya Aaron po para po pangunahan tayo sa atin pong opening prayer. Hello po. Naririnig po ako. Yes po, Kuya Sige. Aaron. Okay, let's pray. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat, Lord, sa iyong pag-iingat sa amin sa buong maghapon po. Salamat, O Diyos, dahil ikaw yung Diyos na napakabuti sa amin. Nag-iingat sa amin, sa aming mga kailangan po. Salamat, Lord, sa iyong kalakasan binibigay. At dalangin din namin, Panginoon, na pag-aingatan niyo yung mga kapatid namin. Pauwi pa lamang sa kanilang trabaho, din sa mga nag-aaral, Panginoon. Ay pag-aingatan niyo sila. At makasama din namin sila, Panginoon, sa gawain namin ngayon for Bible study. At dalangin ko, Panginoon, ay magbigay ng gusto ng Panginoon sa amin. At upang sabuhin namin ang salita. Dalangin din namin, Lord, na yung gumabay sa mga mag-facilitate ngayong gabi na ito for our Bible study. O ay kaingatan, bigyan sila ng kalakasan at wisdom din, Panginoon, sa kanilang gawain. For them. Salamat, Lord, at salamat po kami sa madalangin sa pangalan ng Jesus. Amen po. Ayun po. So, ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa atin pong Bible study. Nung nakaraan po, andito pa rin po tayo sa atin pong online Bible study series na You Can Change. And nung nakaraan po, ang atin pong facilitator ay si Pops Allen. Ang kanya pong topic ay How are you going to change? Tapos meron po siyang binigay na, meron pong 3 points doon. Proyekto na, proyekto ng Diyos na baguhin tayo. Ang una ay ang pagkilos ng Diyos Ama. Pangalawa, ang pagkilos ng Diyos Anak. At pangatlo, ang pagkilos ng Diyos Espiritu Santo. Ayun po. So ngayon po, pupunta na po tayo sa atin pong panibagong topic, ang When Do You Struggle? At ang mga pangungunahan po tayo ni Kuya Joshua at ni Ate Shayna din po. Hello po. Ayan. So, magpapatuloy po tayo sa chapter 4 na may title po na When Do You Struggle? So, next slide po. May tanong po dito na in what kind of situation do you act in a wrong way or mayroon ka bang mga negative feelings na na-experience at sa anong paraan ka nade-depress, nagagalit, naiirita or nabigo ka na ba? Kailan ka nagiging prone sa temptation? So, lahat naman po siguro tayo ay mayroong mga challenges na kinakaharap sa buhay po natin. Yung iba po siguro rito ay mayroong mga family problems, sakit, physically or financial worries, at peer pressure din na nagiging reason para tayo ay mahulog sa pagkakasala. So, next slide po. But God cares about our struggles. Nababasa din po natin sa Exodus chapter 3 verse 7 to 8. Maari po ba akong humiling sa mga participants po natin upang basahin po yung teksto na nakalagay po sa screen? Any volunteer na lang po. Thank you po. Good evening po. Good evening po, tita. Sige po. Exodus chapter 3 verse 7 to 8. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hebita at Jebuseo.
Yan, thank you po, tita. So, dito po sa mga talata na ito po yung mensahe po ng Diyos to His suffering people sa Egypt. At makikita po natin sa verses na ito na nakikita po ng Lord yung mga struggles natin, naririnig niya po yung bawat pagdaing natin, and concerned po yung Lord sa kung ano man yung pinagdaraanan natin. Madalas naiisip po natin na, wala namang nakakaalam ng pinagdaraanan ko, o hindi kaya wala namang may pakialam. But God knows and God cares. We are allowed to struggles, and wala rin namang bumabawal sa atin na Kristiyano ka na, dapat wala ka ng pinagdaraanan. Hindi po. Dahil valid po makaramdam ng sakit, disappointment, at pati yung pagkabigo. So next slide po. Nakikita po ng Diyos yung mga struggles na pinagdaraanan po natin, but God doesn't just look on our struggles from a distance. Dahil bago pa man po natin maranasan yung mga struggles po natin ngayon, Jesus experienced our struggles firsthand. Alam po ni Jesus kung ano yung pakiramdam ng magutom, tanggihan, pati yung pagod, at pati yung lungkot, matukso, at marami pa pong iba. Jesus face poverty, injustice, temptation, and even po yung betrayal. Higit po sa lahat ng iyon is noong nasa cross po siya and was forsaken by His Father. Kung maaalala po natin sa atin pong Bible study, ay sa Bible reading po natin, mababasa po natin sa Marcos yung sinabi po ni Jesus na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Jesus shared our struggle. He was a real person. Madalas po nating sinasabi na, ayokong sabihin sa kanila yung pinagdaraanan ko kasi hindi naman nila alam kung anong pakiramdam ng pagiging ako. Yung akala po natin wala, meron pala. So, next slide po ulit. Because He Himself has suffered when tempted, He is able to help those who are being tempted. Pangako po ito na matutulungan po tayo ng ating Panginoong Hesus sapagkat siya mismo ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap dito sa mundo. Not only has God experienced our struggle, He is with us through the Spirit here and now. Kung maaalala po natin sa ating pong Bible reading, bago po mamatay si Jesus, sinabi po niya sa kanyang mga disipulo sa John 14 verse 16 to 17, sinasabi po dito sa mga talatang ito, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Mayroon po tayong great counselor and we have the Spirit of truth. And Jesus said He is with us forever. Binibigyan po tayo ng peace ni Jesus by giving us the Holy Spirit as our counselor to point us to God's gracious promises. Pero hindi naman po nangako si Jesus na hindi tayo daranas ng hirap. Bagkus sinabi pa po niya sa John 16 verse 33 na, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Magkakaroon po tayo ng mga circumstances, ngunit hindi po natin kailangang magkaroon ng pusong nababagabag dahil mayroon po tayong divine comforter na nagpapaalala po sa atin ng katotohanan. Next slide po. God does something about our struggles. Ito po sa next slide is mababasa po natin ay sa mga taga-Roma chapter 8 verse 28 to 29 po. Next slide. Maari po ba ulit akong humiling ng maaari pong magbasa? Hello po. Hello po. Hello po. Sa mga taga-Roma, chapter 8, verses 28 to 29. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Thank you po, Ate Aisel. Sabi nga po ng author po ng book na ito, madali lang daw pong maniwala kung magagandang bagay po yung mga nangyayari sa atin.
Hindi naman daw po kasi madaling maniwala kung nakaka-experience po tayo ng paghihirap. Totoo din naman na madalas nahihirapan tayong magtiwala kapag may problema tayong kinakaharap. Pero dapat nga mas nagtitiwala tayo sa Lord sapagkat malinaw po na sinasabi po ng Biblia na ginagamit po ng Diyos yung pagdurusa upang gawin po tayong kawangis ni Kristo. Evil is evil. It's painful, confusing, and real. At sa likod po nito ay masasamang isip po ni Satanas. Ngunit ginagamit din po ito ng Diyos para sa kanyang mas malalaking layunin. Ito po yung sa next slide na mababasa po natin sa Genesis chapter 50 verse 20 na sinasabi po dito na masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Next po ulit. Ayan. Sa buong hanggan natin pong nakaraang karanasan ng kasamaan ay magpapalakas po sa ating walang hanggang karanasan ng kaluwalhatian. Ito po yung huhubog sa atin sa magagandang paraan. Next slide po ulit. And sabi nga po sa mga taga-Roma, chapter 5, verse 3 to 5, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung mapapansin po natin sa verses po na ito, nakalagay po, it begin with a call to rejoice. Magagalak tayo doon sa suffering na pinagdaraanan natin kung ginagawan po natin ang connection between suffering and growth. Na kailangan kong magalak sa struggle na to kasi may layunin yung Lord at way ito ng Lord para sa aking paglago. Madalas, kapag dumaranas tayo ng problema, nakikita natin na layunin to ng Lord. Tapos minsan din iniisip natin na mas manampalataya sa Lord. Tama naman, ngunit dapat din tayong magalak kasi nagtitiwala tayo sa Lord using all things for our good, the good of becoming like Jesus. God not only uses our struggles, He promises to bring them to an end. So may katapusan po ang lahat ng paghihirap. He has taken our suffering on Himself to end our sufferings. Kung maaalala po natin yung ginawa po ni Jesus sa krus, na kung saan po inako niya po lahat ng puot ng Diyos na dapat po ay para sa atin. Inako niya po iyon para maging malaya tayo mula po sa galit po ng Diyos. Next slide po. And mababasa po natin sa Pahayag, chapter 21, verse 3 to 4, ang pangako po ng Diyos na, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pero mababasa rin po natin sa next slide sa unang Pedro chapter 1 verse 6 na ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Next slide po. Our struggles reveal our heart. So, why do we do the things we do? Bakit ba tayo nagagalit? Bakit ba tayo nako-frustrate? Bakit ba tayo naiirita? Nade-depress? Kung masaya man tayo, bakit? Excited, bakit? Bakit tayo nagsisinungaling? Bakit tayo nakikipag-away? Bakit tayo chumichismis? Bakit din tayo nangangarap? Bakit tayo nagwo-worry kung ano ba yung iniisip ng ibang tao sa atin? Why do we fail to be the parents, spouses, or employees we should be? Bakit ba tayo nagsasalita ng hindi naman dapat at bakit naman hindi tayo nagsasalita kung kailan dapat? Saan nga ba nagmumula yung mga evil thoughts natin like sexual immorality, murder, adultery, greed? Pero sinasabi po sa next slide, Jesus give us the answer. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang,
at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya na mababasa po natin sa Marcos chapter 7 verse 21 to 23. Saan nga po ba nagmumula ang kasalanan? So, sa next slide po is sa puso po mismo natin. According to the Bible po, the source of all human behavior and emotion is the heart. Heart in the Bible means more than the organs that pumps blood around the body. It refers to the inner person or the essential self. As in water phase reflects phase, so the heart of man reflects the man. Na mababasa po natin sa Proverbs chapter 27 verse 19. Heart is shorthand for our thinking and desire. Next slide po. The root cause of our behavior is always our heart. Kung ano po yung nire-reveal ng ugali natin, iyon po yung nilalaman ng puso natin. Our sinful behavior is nagre-reflect ng kasalanan sa ating puso. Every sinful action and negative emotion reveals a problem in our hearts. Dapat maging aware po tayo na, baka kaya ganito ako kasi may mali sa puso ko. Palagi po tayo dapat na mag-heart check. May kwento po rito yung author. Sabi po niya, nung umalis daw po siya sa bahay nila, sa edad po na 19, binigyan daw po siya ng kanyang ama ng isang talata. Ito po yung sinasabi, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Na mababasa rin po natin sa Kawikaan chapter 4 verse 23. Tapos sabi po niya dito, nakakalungkot na inabot daw po siya ng 20 taon bago niya po napagtanto kung ano po yung mahalagang talatang iyon. The New Living Translation paraphrases na guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Lahat po ng ating mga kinikilos ay dumadaloy po mula po sa ating mga puso. Yun lang po. Iaano ko na po kay Joshua. Magandang gabi po sa atin po lahat. Pwede po bang paki-next slide po? Para po sa atin po sa my circumstances trigger my heart. Madalas ng mga struggles at mga temptations natin ang nagtitrigger ng kasalanan. Pero hindi ito ang ugat nito, kundi ang ating puso at simple desires o masasamang nais nito. Ano nga po ba ang dapat nating maging response dito sa mga pagpili natin sa kagustuhan ng isip at desires ng ating mga puso? Isipin po natin kung kailan tayo huling nagalit. Hindi po lahat ng galit ay masama dahil dahil mismo po ang Diyos po natin ay galit sa kasalanan at tama na magalit sa tamang paraan, kontrolado at naghahangad ng kabutihan. Pero isipin natin kung kailan po ang pagkakataon na tayo ay nagalit ng masama at ano ang nagpagalit sa atin. Karaniwan nagagalit tayo sa mga panlabas na bagay tulad ng hindi pagrespeto sa'yo, hindi ka naiintindihan o hindi nagkakaintindihan. Pero ang sinasabi po ni James na ang dahilan ng away at alitan, ang mga pagnanasa na naglalaban sa loob. Ang galit ay nagmumula dahil ang ating mga pagnanasa ay nabibigil. Ang external pressure ay may epekto sa ating kilos at sa pamamagitan ng ating mga puso. We can blame our circumstances. Okay, next slide po. Sinasabi po sa Santiago 1 verses 13 to 15, huwag sabihin nino man na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ng Diyos ay hindi na maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Verse 40, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Verse 15, ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. So, sinasabi sa atin ni James na ang nagiging sanhi ng pagnanasa ng isang tao na mahikayat sa tukso ay ang kanyang sariling pagnanasa. Ayon kay James din po, ang mga self-desires natin ay nagdadala sa kasalanan at ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. Kinakausap ni James ang mga Kristiyano na kinakaharap ang trials of various kinds o ang iba't ibang uri ng pagsubok. Sinasabi niya sa verse na
Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sinasabi rin po sa verse 12 na kung tayo ay mananatiling tapat sa mga kabila ng pagsubok na kinakaharap natin, tatanggap tayo ng gantimpala ng buhay na ipinangako sa atin ng Panginoon. Mapanganib na epekto ng kasalanan sa ating buhay, damdamin at relasyon na nagmumula sa evil desires ng ating mga puso. Jerry Bridges warns against using the language of defeat to describe sin. Ito ay nagpapahiwatig ng pagiging napakabigat ng mga panlabas na factor at maaaring magpahiwatig na hindi natin kasalanan. The language of disobedience more accurately describes what's happening. Ang mga background natin ay maaaring humubog sa makasalanan nating pagtugon. May mga taong nag-express ng galit sa pagdadabog, pagpapadyak ng paa, pagtataas ng boses o pagsigaw. At ang iba naman ay mas gustong tumahimik na lang at iwasan. Alin o saan po ba nakikita ang ating mga sarili sa mga nabanggit? Kung ikaw ay nagpapakita ng galit o silent treatment, maaaring depende ito sa iyong paglaki sa kung ano ang iyong natutunan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Parehong galit at katahimikan ay galit. At pangunahing dahilan nito ay ang ating mga puso. Next slide po. We sin because we do not trust God and do not worship God. Our struggles reveal our heart. Ibig sabihin, ang mga ito ay isang magandang opportunity para matakil ang ugat na dahilan ng ating sinful behavior at mga negative emotions. Next slide po. Sinabi po sa book na sin happens when we believe lies about God instead of God's word and when we worship idols instead of worshiping God. Next slide po. Kaya ano nga po ba ang lagay o ang nangyayari sa ating mga puso? Sinasabi po sa Bible na laging may dalawang bagay na nangyayari sa ating puso. Uh, we think, interpret, believe, trust. We desires, worship, want, and treasure. Tayong mga tao na laging nag-interpret at laging sumasamba, tayo mismo ang nagpapaliwanag sa kung ano ang nangyayari sa ating. Nilikha tayo ng Diyos upang sambahin siya, kaya't ang pagsamba ay dapat na nakapaloob sa ating pagkatao. Next slide po. Mayroong dalawang suliranin o problema sa ating pong mga puso. Ang una ay what we think or trust. And yung pangalawa po is yung what we desire or worship. Ang kasalanan ay nagaganap kapag hindi natin pinagtitiwalaan ang Diyos ng higit sa lahat, when we interpret in the wrong way, at kapag hindi natin ninanais ang Diyos ng higit sa lahat, when we worship the wrong thing. Nagaganap ang kasalanan kapag naniniwala tayo sa mga kasinungalingan tungkol sa Diyos sa halip na sa salita ng Diyos. At kapag sinusundan natin ang mga Diyos-Diyosan sa halip na sambahin ng ating Diyos. Pakinggan po natin yung sinabi po ni Ed Welch po, which is tinranslate ko na rin po siya sa Tagalog. Sinabi po dito na sa ating mga puso, laging aktibong sumasamba, nagtitiwala, naghahangad, sumusunod, umiibig o naglilingkod sa isang bagay o isang tao. Kapag ang kasulatan ay nagsasalaysay tungkol sa puso, karaniwang itinatampok nito na tayo nabubuhay sa harap ng Diyos sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras. Sumusunod tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya o pagtitiwala sa ating mga idolo na naglilingkod sa sarili. Ang mga spiritual na pagtatangi ng puso ay kung minsan ay nakatago, ngunit tulad ng kalidad ng bunga sa puno, ang puso ay magpapakita sa huli sa salita at gawa. Ang anumang paglabag sa batas ng Diyos ay isang pagpapahayag ng puso, gayon din ang pananampalataya at pagsunod. Ang ating damdamin ay kadalasang pinapatakbo rin ng oryentasyon ng ating mga puso. Kaya kapag ang ating pagsamba ay totoo, nararanasan natin ang kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, at pag-asa kahit sa mga mahirap na sitwasyon. Kapag ang ating pagsamba ay huwad at mga bagay na ninanais natin na hindi maabot o walang bisa, maaaring tayo ay
malungkot, malumbay, magalit o matakot, karaniwang may ibig sabihin ang ating mga damdamin at matalino nating itanong ano ang sinasabi ng aking damdamin, ano ang tinutukoy ng mga ito. Destructive or simple behavior such as lying, manipulation, violence, theft, adultery, addictions, and eating disorders, and negative or simple emotions such as anxiety, depression, and envy, guilt, bitterness, and pride ay lahat nagmumula kapag ang ating mga puso ay hindi nagtitiwala at sumasamba sa Diyos. Kaya ang solusyon at sagot dito ay faith and repentance. Next slide po. So, sinasabi po sa book na kailangan po natin na trust God instead of believing lies, which is in faith po. Then worship God instead of worshiping idols, which is in repentance po. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, habang ang pagsisisi ay pagtalikod at pagpapasakop sa Diyos mula sa anumang iba't ibang uri ng ating idols o bagay na maaaring naging pangunahing layunin ng ating pagsamba. Ito'y proseso ng pagbabalik loob at pagbabago ng direksyon ng ating puso at buhay tungo sa Diyos. So, ayun po, para po sa ating pong reflection, paki-next na lang din po. How would you complete the following statement? When I get angry, it's actually because. When I get down, it's actually because. When I disobey God, it's actually because. So, pwede po natin siyang sagutin po sa ating pong mga sarili na lang din po. Ngayon lang din po. Ayun po. Thank you po kila Kuya Joshua and Ate Shayna Lynn po. Recap lang po sa atin pong naging Bible study. Ayun po, ang topic po nila ay when do you sin? Sinabi po ni Ate Shane kanina na lahat tayo ay may kinakaharap na problema. At sinabi rin po niya na God cares about our struggle. Alam ng Diyos at may pakialam ang Diyos sa mga problema natin. Sinabi rin po ni Ate Shane na hindi tayo exception kasi Christian tayo at nakakaranas din tayo ng mga struggle. And lahat ng struggle na nararanasan natin ay naranasan na ni Jesus and napagtagumpayan na ni Jesus. Sinabi rin po niya na tinutulungan tayo ni Jesus sa mga struggles natin and hindi po nangako si Jesus na hindi tayo makakaranas ng struggle. Ang pangako po ni Jesus ay tutulungan niya tayo sa mga struggles natin and sinabi po ni Ate Shay na God does something about our struggle and ito po, our struggle reveal our heart. Sinabi po ni Ate Shane kanina na may tanong po kanina si Ate Shane na why do we do the things we do? Sinabi po niya na Jesus give us the answer. Ito po ay dahil po sa estado ng ating puso at sinabi po ni Ate Shane na nagmumula ang kasalanan sa ating puso. Ang behavior natin ay nagre-reveal ng kalagayan ng puso natin. And kaya po sabi po ni Ate Shane kanina na kailangan po nating mag-heart check. We have to guard our heart above all else. Sabi naman po ni Kuya Joshua kanina, may circumstances trigger my heart. Ang galit ay nagmumula dahil napipigilan yung mga desires natin. Ang nagiging sanhi ng isang tao na mahulog sa tukso ay dahil sa kanyang sariling pagnanasa. Sinabi rin po ni Kuya Joshua na depende sa sa kinalakihan natin kung ano po yung magiging response natin sa mga emotions natin. Pwede pong kapag nagagalit tayo, pwedeng magdabog tayo, pumadyak yung paa, mga ganun po. Sinabi rin po ni Kuya Joshua na we sin because we do not trust God and do not worship Him. Nagbigay po si Kuya Joshua kanina ng 2 things always happen in our heart. Ito po ay we think, interpret, believe, trust. Pangalawa po, we desire, worship, and want treasure. Meron din po siyang binigay kanina na twofold problem in the heart. Una po is what we think or trust. And pangalawa po, what we desire and worship. Sinabi rin po ni Kuya Joshua na we need to trust God instead of believing. Ito po, we need to trust God
Yung faith po, and pangalawa po is worship God instead of worshiping idol. Ayun po. Meron pong ayun po, salamat po ulit kila Kuya Joshua and Ate Shane po. Meron pong, para po sa mga announcement po natin, meron pong ipe-play na video po si Kuya Aaron ng mga announcement po. Ayun po, para po sa mga karagdagang announcement pa po, ang atin pong online Bible study ay sa January na po natin ulit itutuloy dahil po marami po tayong event this Christmas po. And ang next facilitator po natin ay si Ate Enerica and Ate Cherry. Ang ikalawa pong announcement ay kung mayroon pong nagnanais na i-share ang blessing para sa ating raffle sa Christmas party, ay maaari pong dalhin natin sa church ang nais po nating i-share sa ating mga kapatid. And meron pong karagdagan pang announcement si Ate Charlene. Ate Cha? Hello po, and naririnig po ako. Yes po. And so, reminder lang po para sa atin pong mga shepherds sa darating po na simbang gabi sa December 11 to 15. Muli po nire-remind yung bawat isa sa mga nakaschedule po na food para po sa atin pong simbang gabi. Una po sa December 11, ang cell group po ni Elder Boy. Sa December 12 po, ang cell group po ng youth, Young Pro, and ni Kuya Jason. Para po sa December 13, ang cell group po ni Elder Celso. And December 14, ang cell group po ni Sister Carol. And December 15 ay cell group po ni Kuya Timmy. So para po sa mga food na kailangan po or naka-assign po sa inyo, maaari nyo pong i-check po yung group chat po ng mga shepherds para din po mas malinaw nyo pong makita. So yun lamang po. Thank you. Back to you, Ate Tiny. Ayan po, thank you po Ate Charlene. At maaari ko po bang, sino po yung gusto pong mag-closing prayer po sa atin ngayong gabi? Thank you po. Parang gusto po ata ni Pops Allen eh. Nahiya lang po ata siya ano. Sige po, tayo po yung manalangin. Papasalamat po kami, Panginoon, sa gabi po na ito. Salamat sa mga kapatid po namin na inyo pong ginamit upang pahatid po sa amin ng mga katotohanan mula din po sa inyo pong mga salita. Salamat din po sa author na sumulat po ng book na siya amin din pong pinag-uusapan. Salamat po namin, Panginoon, na maisabuhay po namin lahat ng amin pong napag-uusapan. At ipinagpapasalamat din po, Panginoon, namin ang
patuloy na pagkilos nyo sa buhay po namin, ganoon din sa mga kapatid po namin na bihira naming makasama sa online Bible study. Dalayan po namin na patuloy po namin silang ma-encourage sa mga ganitong gawain upang sama-sama po kaming lumago sa pananampalataya sa inyo. At dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na pag-empower at patuloy na pagsupil sa lahat ng amin pong mga kasalanan upang kami, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng pagbabago sa amin pong buhay. At naniniwala kami na malaki ang epekto sa growth ng church kapag ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay natuto, Panginoon, na mag-surrender ng buhay po sa inyo. Papasalamat din po kami sa amin pong presider na si Ate Tiny. Alam po namin na ang mga kapatid po namin na ginamit niyo po ngayong gabi ay may mga kaabalahan din sa kanila pong pag-aaral. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay po nila ng panahon dahil sa inyo pong biyaya. Patuloy niyo po silang pagpalain. Dalayan po namin na wag po nilang makalimutang i-prioritize kayo, Panginoon, kahit marami po silang ginagawa. Ganoon din sa mga kapatid po namin naghahanap buhay. Dalayan po namin na magkaroon pa rin ng focus sa layunin niyo, Panginoon, para sa amin pong buhay. Maraming salamat po sa gabi na ito sa lahat po ng mga kapatid po namin na may karamdaman kayo po patuloy na magpagaling sa amin pong tagapagsalita sa darating pong Sunday na si Tito Nitoy. Bayin niyo po siya, bigyan niyo po siya ng patuloy na karunungan at lakas ng loob upang patuloy po niyang maihayag ng may kaayusan para sa inyong kadakilaan ng inyong pong mga salita. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa isang magandang pagpapahinga na ipagkakaloob niyo po sa amin. At salamat, Panginoon, sa lahat ng mga blessings na nagmumula po sa iyo. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Good night po. Thank you po.